What's up mga kabubong? Welcome to Cosmo Roofing Channel! I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Calamba, Laguna para sa ating bagong installation ng steel decking. Pero bago yan, syempre, please click the link below because it's time to release the roof! Ayun yan! Hello, welcome to my vlog. So yun! Nandito na nga tayo sa taas. Actually, yung pagkakaiba nito compared dun sa ating Los Baños project na steel decking kasi ito ay concrete beam kasi ang gagamitin natin dito. Hindi siya I-beam. Yung sa Los Baños kasi I-beam. So dito lang tayo kasi wala tayong full body harness. Kasi ito ay PPE zone. Pero mamaya, syempre, dahil kaibigan ko naman yung safety officer dito, pwede tayo, mag-iingat lang tayo. Kasi talagang kailangan dito ay naka-full body harness tayo. So, nagkataon lang na wala akong full body harness. Pero syempre, pag nyo itong gagayahin, pag mabaguhan lang kayo, dahil hindi kayo sanay tumulay sa ating mga formwork. So, yan. Well, anyway, andyan na nga yung ating steel decking na inaantay kanina pa. At nag-antay tayo. Ang tagal, no? Siguro mga 8 hours tayo nag-antay ng ating steel decking. Siguro dahil nga coding at saka window hour. Doon lang siya nakakalabas. Kasi yung window hour sa gabi ay after 8 o'clock ng gabi pwede na lumabas yung ating truck. Sa umaga naman, from 7 to 10 o'clock ng umaga, bawal po lumabas. Makakalabas tayo after 10 o'clock ng umaga. So ayan, dumating na yung ating mga steel decking. So hopefully, matapos natin ito installation ng 2 araw. Kasi 2 araw lang yung nire-required sa atin. Mamaya, abangan nyo, dahil i-upload na natin yung steel decking at i-start na tayo ng installation hanggang madaling araw. Alam nyo, makikita ito mga itong lobid. Ang ganda na maglaro dito sa lobid. Ang tawag dito ay lifeline. Yung linya ng inyong buhay. Hindi nga lifeline to sa safety kasi nga dito nakakawit yung ating full body harness. Dito yan ikaklamp. So nagkataon lang wala ako ditong full body harness kasi naiwan sa isang sasakyan. Nagpalit ako ng sasakyan kaya hindi ko nadala. Pero syempre, dito lang tayo kasi dito naman tayo safe. Lagi natin tatandaan ay safety is a way of life. At ulit shoutout nga pala kay Safety Aldwin dahil napakaganda ng kaniyang access. Diba? Ang ganda ng access dito. Parang kakaiba. Kakaiba to sa lahat ng mga napuntahan kong site kasi napaka-safe niya. Ang ganda, no? Ginastusan talaga to. Hindi, pero safe talaga to. Kahit, imagine mo, kahit ma-outbalance ka, pag dara mo yung steel decking, pag na-outbalance ka, hindi ka mahulog. Safe na safe tayo. Kahit tumakbo ka rito, pwede. Ang ganda pala ng gimbal ko. Kabibili lang natin to, DJI S2 Ronin. So yun, maraming salamat. Henry's Camera sa Trinoma sa pag-assist. Actually sila nag-assemble niyan. So shout out Henry's Cameras and Trinoma. Maraming salamat. Ang ganda ng customer service nyo. Actually, ito yung nagiging problema talaga pag I-beam versus concrete. Kasi nagkakaroon ng irregularities yung size. Kaya kailangan, bago natin i-produce, susukatin talaga natin yan. Kasi tulad yan, doon 3.5. Pagdating dito ay maiksi, nasa 3.4. Baka pagdating doon sa dulo, magiging 3.6. So mahuhulog yung natin, steel decking. Kaya dapat sukatin natin talaga kada bay yan. Tapos yun yung ikakat natin. Ha? Tatandaan natin yan. Kasi hindi yan katulad ng I-beam na ang I-beam diretso. Pag concrete beam, naka-formwork siya, nagkakaroon siya ng movement, minsan nagagalaw yan at nawawala sa sukat. Ayan, so doon 3.5, doon na muna tayo mag-start ng latag. Diba? Tapos pa ganon, 3.5. Tapos pa ganon, 3.5. At bukas, ipapakita ko kasi yung mga distansya nito. Pati yung distansya ng ating mga deform bars. Kasi nga, ilalatag muna natin bago putulan. Madali lang yan kasi nga nagkakaproblema yung form works natin. So, kailangan eksakto talaga yan. Kailangan nakapatong yung ating steel decking ng at least 1 inch. Minimum 1 inch yan. Pero pinaka-safe talaga yung 2. And then, both side. Basta kailangan tutok na tutok yan lagi sa ating deform bars. Pero alam mo, ang ganda ng nyo, pati mga shoring nyo. Yung ansinsin pero kasi yung distance lang yan, dapat every 1 meter. Safe na yan dahil yung ating naman steel decking ay 1 mm ang kapal at
80,000 PSI. Structural grade yan. So bukas, sa next video ko, abangan nyo yan dahil tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng steel decking kapag ang ating beam ay concrete, di ba? Sasabay buhos yan. Actually, may mga nagtatanong kung kailangan ba nakabuhos na yung beam natin or isasabay natin ng buhos yung ating steel decking doon sa concrete beam. So, mas maganda kasi talaga sabay yung buhos yan gamit yung concrete. So, tingin ko, malalatagan natin to ngayong araw, ditong part na to kalahati. And then bukas, yung kalahati na. Tapos the following day, maglalatag na tayo ng ating mga deform bar. Papakita ko sa inyo yan dahil dun sa previous video sa Los Baños, hindi ko nakuha ng video na yun. Nakita ko na lang siya na buhusan na, pero baka bukas or Saturday, i-update ko kayo sa ating Los Baños project kasi nag-install na tayo ng ating steel decking doon sa 3rd floor. So, abangan nyo yung next video yan. Abangan nyo bukas pag natapos na installation ng ating steel decking. Saka ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng steel decking gamit yung concrete beam. So yun, binababa na nga natin yung ating steel decking at ito na siya. Yan. So mamaya, iakyat natin to kasi marami naman tayong manpower. Nasa 18 manpower o ganun kadami. So yun, i-store natin dito yan. Tapos maya-maya, iakit na natin yan dun sa taas. And then, dun na natin sa taas ikakating yan para isakto talaga yung patong ng ating steel decking. Wow! Ang ganda no, ang kinis no. Buti pa ito makinis kaysa sa mukha natin. Pag binuhusan natin ating steel decking, sabay ang buhos natin, di ba no? Maging ganyan din kakinis yung flooring natin. O tara, let's go! Punta na tayo dun. So, yun, dyan na nagtatapos ang video nito. Please give me a like and comment down below kung meron kayong katanungan at sisikapin kong sagutin yan! Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing at lagi nang tatandaan, umulan man mga pumagyo, ang Caspa Roofing ay laging nandyan. Oops, may nakalimutan tayo. Please don't forget to subscribe my new YouTube channel, ang Paul Castillo Vlog! Stay up to your vlog. See you in the next video.